Hello, good morning sa ating lahat. Ah, yeah, ewan ko kung paano ako mag-start about dito sa gagawin kong video na to. This is actually all about my testimony bilang isang Christian. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano yung naging journey ko sa pagiging neutral. Hindi naman sa neutral siguro. Parang tipong yung ako dati bilang isang hindi pa mananampalataya ni Kristo. Nag-start to nung nasharean ako ng gospel ng sister ko about kay Jesus Christ. Kasi nung siyempre, elementary tayo, wala pa tayong masyadong alam, di ba? Tapos, nung high school ako, siyempre ako, pinalaki kasi ako sa Catholic faith, di ba? So, simula nung elementary hanggang high school at hanggang college, nakagisnan natin yung sa pananampalataya sa Katoliko or yung doktrina sa Catholic. So, ayun, tinuruan tayo kung paano ba yan? Tinuruan tayo kung paano mabuhay ng naka-follow sa doktrina ng simbahang Katolika. Ngayon, iniisip ko noon na okay, Katoliko akong ipinanganak, mga magulang ko Katoliko, kaming lahat sa family namin. So okay lang, ganun lang, wala lang, basta ganun lang yung iniisip ko na okay, ang religion ko ay ang religion ko ay Catholic. So ayun. But then habang nagkakaisip ako, high school pa lang ako niya na may mga tanong ako kasi nga 'di ba tinuruan nga tayo sa school ng yung mga prayers about kay Mary, and tawag ko pa nga dati Mama Mary. Tapos tawag ko kay Jesus, Papa Jesus noon. So, ayun nga, ganun, nasanay nga kasi tayo sa ganung katuruan na pwede tayong manalangin sa mga santo, which is yung mga santo is yung mga namatay na righteous na sumunod sa Diyos nung sila nabubuhay pa, na ginawang mga santo. Tapos pwede kang manalangin sa kanila, ganun. Ang gusto kong sabihin dito, noong una, ganun yung sinusunod kong katuruan, na yun yung akala ko, yun yung alam ko na tamang gawin. Kasi ngayon nga yung kinagisnan. Ngayon, habang lumalaki ako, high school ako, may mga tanong na ako kumbaga parang may mga tanong na ako. Sabi ko noon, habang nagpe-pray ako sa gabi, nagpe-pray ako kay Mary. Okay? Nagpe-pray ako sa kanya na tipong, Mama Mary, tulungan po ninyo ako sa mga problemang kinakaharap ko sa buhay, mga ganon. Tapos, so yung prayer ko na yun, dinadaan ko kay Mary. Dinadaan ko siya. Na sabi ko noon, sana po tulungan po ninyo ako sa mga pinagdadaanan ko, and ipag-pray niyo po ako sa anak po ninyong si Jesus, kasi alam ko malapit siya sa puso niyo. Yung tipong ganun, para kumbaga humihingi ako ng authority doon sa nanay, kay Mary, para si Mary is ipag-pray niya ako kay Jesus Christ. Tapos si Jesus Christ, ipag-pray niya ako kay God the Father. Yun yung mindset ko noon. Kasi yun nga yung kinagisnan kong katuruan na kailangan mong
humingi ng prayer kay Mary kasi parang siya yung mas authority kaysa kay Jesus kasi siya nga yung nanay. Ganon din sa yung ibang teaching sa Catholic na about sa mga saints na pwede kang humingi ng tulong, ganyan, pwede kang mag-pray sa kanila, like kina Saint Anthony de Padua, Padre Pio, Saint Joseph, mga ganun, pwede ka daw humingi for intercession. So ganun daw siya. Ngayon, so akala ko okay lang yun. Kasi hindi ako nagbabasa ng Bible talaga noon, as in zero yung knowledge ko about sa kung ano yung nakasulat sa Bible. Though pinag-aaralan namin siya sa school pero wala lang sa akin. Kung parang okay, parte lang siya ng itinuturo sa school pero wala yung kumbaga wala doon yung loob ko. Ngayon, habang nagkakaisip na ako, high school pa lang, may mga tanong na ako. Bakit, sabi ko sa isip ko noon, habang nagpe-pray ako nung isang gabi, bakit kailangan kong mag-pray kay Mama Mary? Mama Mary kasi tawag ko noon. Mama Mary. Sabi ko. Tapos, magpe-pray ka pa sa mga saints. Para saan? Tumagal na ako sa isip ko. Hindi ba pwedeng direkta na lang na mag-pray sa Diyos mismo? Sabi ko. Kasi kung Diyos, sabi ko, kung Diyos siya, ibig sabihin, makapangyarihan siya. Alam niya lahat, kaya niyang gawin lahat, di ba? So, ba't kailangan ko pang dumaan sa ibang mga tao na inakala ko rin noon na na si Mama Mary Diyos, ganyan, na yung mga saints ay may pagka-Diyos, ganun yung yung iniisip ko noon. Ngayon, sabi ko, hindi pa pwedeng dumiretso na lang kay God para mag-pray. Bakit? Ang dami pang pasakali or ang dami pang station na dadaanan bago ka mag-pray ng diretso kay God. Because sa isip ko. Pero yung mga tanong na yun, hindi siya nabibigyang pansin kasi nga wala naman akong mapagshiran kasi feeling ko noon kapag tinanong ko yun sa kapwa estudyante ko or sa mas nakakatanda sa akin, sa mga tito or tita ko, baka iniisip ko baka pagtawanan lang ako. Ang corny mo naman. Ano ba yung mga huwag mo nang yung mga ganun inaano ko kasi prideful din kasi ako dati. Yung feeling ko astigin din ako dati. Basta gusto ko yung parang ako yung nakakalamang. Ganun. Ayokong nagmumukhang engot. Mga ganun yung mga mindset ko noon. Ngayon, ang nakakatawa lang, siyempre hinayaan ko na yung ganun na, basta may mga tanong akong ganun, pero hinayaan ko na. Hanggang sa, nagpatuloy ako sa life, ganyan. Tapos, habang nagkakaedad ako, siyempre ang dami kong ginawang katarantaduhan nun. Since kailan ba ako na-involved sa adultery, saka fornication, mga ganun. High school ako, siyempre wala pa akong naging girlfriend nun. Wala, mga crush lang. Pero siyempre, hindi ako nakaligtas doon sa panonood ng porn, mga ganon. Siyempre, pinagdaanan ko rin lahat yan. Ngayon, nung nasa college na ako, doon nag-start. Dami kong kalokohan. Sa Baguio pa lang, nung nag-aaral ako sa Baguio, grabe. Hanggang sa nagka-work na ako. Ang daming na-involve sa akin ng mga katarantaduhan sa buhay. Yan, babae, bisyo, alak, lahat yan. Nasubukan ko. Ngayon, sabi ko, parang minsan may natanong ako sa sarili ko. Sabi ko, ano bang purpose ko sa buhay? Sabi ko, medyo nung nag-work na ako noon, nasa edad 28 na siguro ako, mga ganun. Ano ba talagang purpose ko sa buhay? Sabi ko, okay, papanganak ka, kakain ka, araw-araw, tapos mag-aaral ka, tapos after mong mag-aral, maghanap ka ng work, tapos magkakapamilya ka, tapos tatanda ka, tapos yun na.
mamamatay ka pag depende na lang kung nagkasakit ka, mamamatay ka ng maaga or mamamatay ka sa katandaan tapos wala na, sabi ko. Ganun yung mga tanong ko. So parang ayun, hanggang sa kahit na may mga ganung tanong ako sa sarili ko, hindi ko siya parang binibigyan ng pansin. Wala lang, basta diretso lang ako. Kung anong ginagawa ko, sige na, nagpo-fornicate ako, kahit na may asawa, pinapatulan ko dati. Kung sino-sino yung mga naging parte ng buhay ko, puro kalaswaan, kahalayan, ang dami kong katarantaduhan talaga as in, hindi ko na mabilang. So, ang iniisip ko nun dahil nga, okay lang yan kasi ginagawa naman ng karamihan, so, akala ko, okay lang na they cannot judge me kasi ginagawa rin nila. Ganun yung mindset ko. Diba? Na, ba't na ako huhusgahan kung ginagawa kong mambabae, uminom, manikarilyo, ayan, kung ginagawa rin naman nila. So, wala akong pinagkaiwasan. So, wala silang dapat karapatan na husgahan ako kasi paras lang kami, di ba? So, ganun yung mga iniisip ko. Ayan. Ngayon, doon naman sa part na kung ang pag-uusapan natin yung paniniwala ko kay God. Yes, sobra akong naniniwala na may God, na may Diyos na nandyan, na nag-create ng lahat. Pero hanggang doon lang yung alam ko, yung parang, okay, yun yung alam ko, pero hindi ko siya talaga inaaral or hindi ko siya pinagtutuunan ng pansin. Basta alam ko lang na yes, we are created by God. Ganyan na tayo yung creation niya lahat. Yan. So never ako naniwala sa science na galing tayo sa evolution. Kahit na i-introduce na yan kasi 'di ba may subject tayong science. So kahit na pinag-aralan namin, never ako naniwala na parang napaka-imposible na nanggaling tayo sa unggoy. Yun. Kasi sabi ko, kung talagang galing tayo sa unggoy, edi sana, ngayon, sa panahon natin ngayon, may mga nag-i-evolve na unggoy na nakikita natin, di ba? From unggoy to human. Di ba? Ganun yung yung argument ko. So, kung sa creation naman, naniniwala talaga ako na there is like yung tipong pinakamataas sa atin sa lahat. Kumbaga siya yung pinaka authority, pinaka mataas sa lahat. May creator talaga. Doon pinaniniwalaan ko talaga yun. Pero hindi ko nga alam kung ano yung simula. Kasi nga never ako nagbasa ng Bible talaga. Kahit na tinuturo yan sa school noon, yung mga 10 Commandments, ganyan. Never ko talaga yung binuklat yung Bible. Parang feeling ko kapag binuklat ko yan, kakornihan, yan. Kaabno yan. Yan ganyan yung mga iniisip ko noon. Kasi feeling ko astig nga ako, di ba? Astig. Yan. So, ayan. Tapos, na-involve na ako sa napakaraming katarantaduhan ko sa buhay. Yan, kahit na hindi dapat gawin, kahit alam kong mali, ginagawa ako. Tapos, meron akong nakatatandang kapatid ng babae na biglang siya, parang nag-iba yung aura niya, yung paano siya magsalita, gano'n. Siniran niya ako ng about kay Jesus Christ na alam mo ba kung sabi niya sa akin, alam mo ba kung ano yung magiging kabayaran ng kasalanan ng tao, ganyan. So wala akong idea sa mga pinagsasabi niya noon. Tapos kung magsalita siya, parang alam mo yung ibang nilalang. Parang anong pa to? Sabi ko, ito ba yung kapatid ko? Mga ganun pa ako sa isip ko. Kahit na nagsishare siya, sabi ko, balo na ata to. Sabi ko kasi, alam mo yung guts, yung lakas ng loob na magsalita ng ganun, na mag-share ng ganun na hindi ko naman naririnig sa kanya dati. Tapos biglang ganun siya magsalita. Sabi ko, baliw na ata to. Sabi ko sa isip ko, baliw na ata to. Sabi ko, kasi nag-share siya ng ganito. Alam mo, puro bukang bibig niya, Jesus Christ, ganyan.
Oo, alam ko, kilala ko rin si Jesus Christ, na siya yung anak ng Diyos, pinako siya sa krus. Ganun yung mga kwentong ganun, yung mga basic na kwento na about sa Son of God na yun nga, pinarusahan, pinako sa krus. Hindi ko magets nung una kung bakit siya pinako sa krus or kung bakit ano yung pinaka-reason. Ang alam ko lang, basta pinako siya sa krus, tapos alam ko lang na anak siya ng Diyos Ama, ganun. So, nung nagsishare itong ate ko na to, sabi ko, nung umuwi na ako ng bahay, pagka-uwi ko ng bahay, sabi ko, yung pandemic yun eh. Pandemic. Bago pumutok yung COVID-19. Nasa school ako noon. May mga realization ako, sabi ko, dun dahil nga kinausap ako ng ate ko na nag-share nga siya ng about kay Jesus Christ, ganyan. Sabi ko, ano ba tong anong meron? Bakit parang may kakaiba na may nagsasabi na kailangan kong pag-aralan or alamin kung ano yung mga pinagsasabi niya sa akin. So nag-decide ako na kasi bago mag-pandemic, nasa school pa kami noong 2019. Meron na akong mga parang part ng realization na bakit nga ba kailangan mong parang bumalik yung mga tanong ko nung high school ako, ganyan na bakit kailangan mag-pray sa mga saints, hindi ba pwedeng diretso ka na lang na mag-pray kay God, ganun. Tapos may realization ako na bakit yung rebulto, bakit marami sa Catholic faith, ganun. Ba't ganun? Sino ba itong mga mga saints na ito? Ano bang mga papel nila? Ano bang kaya nilang gawin para sa tao, ganyan. So, yun, bakit si Mary, nagpipray tayo sa kanya. So, gusto kong malaman kung parang nagkaroon ako ng interest na alamin kung ano ba talaga ang role ni Mary, anong role ng mga saints, ganun. So, hindi ko alam kung paano ako mag-start. Ayoko rin namang magtanong kung sasabihin ko na gusto kong magbasa ng Bible. Sabi ko, kung ganun yung sasabihin ko, tapos sana ako mag-umpisa ako. Nahiya ako magtanong ng ganun. So, eksakto, 2019, tapos magto-2020 na, pumutok ang COVID-19. So, pagputok ng COVID-19, siyempre, nasa bahay lang kami. Walang klase, walang pasok, ganun. Tapos, minsan nasa loob ako ng kwarto, biglang naisip ko na lang naisip na, sige nga, magbasa nga ako ng Bible, sabi ko. Basa nga ako ng Bible. Bukang ko lang kung anong malalaman ko or ganyan. Pero bago ako magbasa ng Bible, ang unang-una kong ginawa, kasi na-curious nga ako doon, kumbaga parang tumatak sa akin yung share sa akin ng ate ko na ganito, ganyan, yung hindi ko makalimutan, the wages of sin is death, mga ganyan. Ang kabayaran daw ng kasalanan natin bilang mga tao ay kamatayan. So, noong una hindi ko pa maintindihan kung ano yung sinasabi niya. So, sabi ko, sige, magbasa ako ng Bible. Dinirecall ko ngayon yung mga pinag-aralan ko ng elementary about dun saan ba yun? Yung Ten Commandments, di ba? So, yung Ten Commandments, yun yung kasi pinaparecite sa amin dati nung elementary kami. So, umpisan ko nga, subukan kong i-search yung Ten Commandments. Sabi ko ganun. Hindi pa ako nagbubuklat ng Bible niya. Wala pa. Pag ko sa internet, sa laptop ko, sabi ko, tinype ko, Ten Commandments. Ganun, Ten Commandments. Kasi gusto kong parang i-memorize. Kasi nga parang nagka-interest ako na, sige nga, subukan kong magbasa ng Bible. Kung ano yung mangyayari. Magkaka-interest ba ako or what. Or, pag nakapagbasa ba ako, magkaka-interest ba ako or mag-stop ako. Kasi sabi nga nila, ang naririnig ko is, feeling ko kasi pag nagbasa ng Bible, boring, gano'n. Bored ka. So, pag-type ko, Ten Commandments, sabi ko kasi gusto kong i-memorize ulit. Yung Ten Commandments nun.
pag-type ko, nilagay ko sa, di ba, may all, tapos may image, tapos news, ganun dun sa may mga options dun sa Google. Pag pinto ko ng image, siyempre may mga lumabas na mga result. Ang unang-una ko nabasa, kasi ang memories ko kasi sa Ten Commandments ay tinuro sa amin simula elementary hanggang college, hanggang high school, college. First is, I am the Lord your God. You shall not have other God besides me. Sabi nga nun. Tapos second commandment na memorize ko is, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Yan. Tapos, sumunod is, remember to keep the holy Sabbath day, as honor your father and your mother. Ayan. Tapos, nakalimutan ko na. And so on. Thou shalt not steal. Thou shalt not kill. Ganon. Thou shalt not commit adultery. Ganon. So, yun yung nasa isip ko na itinuro sa amin na Ten Commandments. Ngayon, nung pagbukas ng internet, ang unang bumungad sa akin, first commandment, I am the Lord your God. You shall no other God besides me. Sabi ganun. Yung second commandment, doon ako nagulat. Kasi first time kong mabasa. First time kong makita yung ganung sulat. Sabi ganun, thou shall not make any graven images. Sabi nga, mali ata ito. Tapos napatanong ako, ilan bang Bible? Sabi ko, di ba isa lang? Sabi ko nung sa isip ko. Tapos, ayun nga, parang nung nabasa ko yun, lalo akong nagka-interest. Bakit? Kasi, noon kasi, nung solid katoliko pa ako, nakikipagdebate pa ako noon sa mga ibang mga denomination na sinasabi ko na, yan, yung mga rebulto na hindi namin dinadasalan yan. Sinasabi ko pa noon na, ano lang yan, representation lang yung mga yan, parang picture ng mahal mo sa buhay. Sabi ko, gumaganong-ganong pa ako. Tapos, bumalik sa akin yung mga event na nangyari sa past days or years na pakipagbangayan ko noon na sabi ko tawag dito yung mga rebulto nga, nagkaroon ako ng question sa sarili ko na bakit ang daming mga sekta na nagkakaroon ng arguments about sa faith nila sa faith sa Catholic. So ayun nga, bumalik yung mga nangyari noon na pakipagbangayan ko sa ibang mga sekta. Tapos napatanong ako sa sarili ko noon na sabi ko, bakit ang daming nag-o-oppose? Parang ang daming kumukontra at nagsasabi at paulit-ulit na sinasabi na ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga rebulto. So, dahil nga lumaki akong solid Katoliko, ang mindset ko nun na hindi naman talaga kami sumasamba sa rebulto. Kumbaga, personally, hindi ako sumasamba dun sa rebulto. Kundi yung nire-represent nung rebulto na yun. Pero, bilang isang solid Katoliko at lumaking Katoliko, nakikita ko kasi lalo na sa family namin, sa circle of my relatives, di ba? Na talagang namumunas-munas sila. Tapos, tinatago yung panyo, yung cotton, yung bulak, tinatago nila dun sa wallet nila, ganyan. Tapos, pumipila pa kami dun sa Manawag Church, pipila kami dun sa rebulto ng yung laki-laking rebulto ng Manawag na rebulto dun. Pipila kami, ang haba-haba ng pila, tapos hihipo kami. So, ganun, iniisip ko noon, bakit ang daming parang kontra sa mga ganung gawain sa Catholic Church? Tapos yun nga, nung pagbuklat ko ng Bible, nakita ko nga yung thou shall not make any graven image. Sabi ko, iba ata itong Bible na to. Sabi, doon ako nagka-interest ngayon na magbasa ng Bible. Binuklat ko kaagad yung ang una ko hinahanap yung Ten Commandments. Nahanap ko doon sa Bible. Exodus chapter 20 verse 5. Basta doon sa chapter 20 na yun,
Ano ko, tama ba? O Exodus, basta sa Exodus. Pagbuklat ko, yung inakaala ko na alam ko simula nung elementary hanggang high school, college, na 10 Commandments, sabi ko, bakit iba yung nakasulat sa Bible? Ano ba yung totoo? Sabi ko, di nabuklat ulit ako ng ibang Bible. Kasi doon ko nalaman na iba-iba yung version ng Bible eh. Buklat ko yung Bible. Pagbuklat ko, lahat ng nabasa kong nandun, ang second commandment is thou shall not make any graven image. Huwag kang uukit ng kahit na anumang klase ng imahen, sabi. Sabi ko, ba't ganun? Ba't ang itinuro sa amin? Iba. Sabi ko, parang pinagsama yung 1 and 2. Tapos, ang second commandment is I'm the Lord your God, you shall not have other God besides me, as you shall not take the name of the Lord your God in vain kaagad. Dapat yung second commandment is thou shall not make any graven image or images. Tapos yun na, doon na ako parang, wow, sabi ko, parang doon ako sobrang nagka-interest na magbasa talaga. Binasa ko siya. Nagka-interest na ako, binasa ko, araw-araw na yan, binabasa ko. Tapos ang dami kong nalaman na katuruan nung elementary, high school hanggang college na itinuro sa amin na ibang-iba talaga. Ibang-iba sa Bible. Lalong-lalo na yung kay Mary, yan, na dinadasal sa rosary, ganyan. Sabi ko, bakit mo nga ba dadasalan itong taong to? Tao lang. Anong kaya niyang gawin para sa'yo? Tao lang yan. Pagkaparehas mong makasalanan yan, di naman yan Diyos. Tapos doon ako nag-start na, syempre nanonood na ako ng mga nagka-interest na talaga ako na magbasa ng Bible nun. Tapos, ayun, nung sobra na akong nagkaroon ng interest na aralin yung Bible, yun na, doon ko na nalaman na si Jesus Christ is grabe yung sakripisyong ginawa niya para sa atin. Hindi ko maintindihan noon kung yung sinasabi nila na niligtas niya tayo sa eternal death, ganon. Yung parang binayaran anong kasalanan ang binayaran? Ganon yung mga tanong ko. So yung ganyang topic, gagawa na lang ako ng panibagong video about that. Tapos itatopic ko rin kung ano yung naging journey ko dyan. So ayun nga, nagkaroon ako ng interest na basahin ng Bible. Tapos after ko magbasa ng Bible, ang dami kong na-realize na katuruan sa Catholic faith ko na ibang-iba talaga sa nakasulat sa Bible. Simula nung nag-start ako ng magbasa ng Bible, itinatak ko sa sarili ko na yung Bible is talagang salita ng Diyos yun. Talagang si God ang author nun, kaya kailangan at dapat ko siyang paniwalaan. Kaya simula nun nagkaroon ako ng kumbaga parang yung eagerness na mag-share. Grabe nung nakabasa ako ng Bible. Alam mo, parang nakita ko si Apostle Paul sa akin eh. Yung tipong aggressive ako pag mag-share ng Bible. Ang dami kong nakabangayan na na mga kaibigan ko pa, as in talaga, mga matatalik kong kaibigan. Pero ayun nga, kahit na ayaw mo silang bitawan kasi nga iba na yung faith mo eh. Iba na yung nabuksan yung kumbaga parang isip ko sa katotohanan. Boom. Wow talaga. Ayun. As in, grabe, sobrang thankful talaga ako kay Lord kasi inopen niya yung puso ko, yung isip ko sa katotohanan eh. Kaya nga sabi nga sa Bible, di ba? May nabasa ako diyan na na sabi niya, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Di ba? Dati wala akong alam. Kala ko okay na ako. Kala ko, yes, nasa Catholic faith na ako.
I'm safe already, ganyan, kasi nasa loob ako ng kawan, ganun. Pero hindi pala. Yung lahat ng alam ko, puro tailang pala sa paningin ng Diyos, puro basura. Kaya yun, grabe talaga. Thankful talaga ako kay God. So, ayun, yun yung naging journey ko sa kung paano ko nalaman yung Bible. Thanks to my ate. Thanks to God kasi ginamit niya yung ate ko para ma-share yung gospel sa akin. At yung mga katanungan ko na noon, nung high school pa ako, college, mas kumbaga parang nabigyang linaw dahil kay ate nung nag-share siya sa akin ng gospel. So grabe talaga, as in sobrang thankful talaga ako sa Panginoon dahil ngayon alam ko na dati hindi ko alam yung purpose ko sa life pero yung purpose pala talaga ng bawat nilalang sa mundong to is to know God, to follow Him, and to praise Him, glorify Him. Hindi tayo yung dapat na sumikat. Hindi dapat tayo yung nagmamalaki, kundi dapat ang ipagmalaki natin si God. Siya lang. Yun yung purpose talaga. Main purpose kung ba't ka nandito sa mundong to. So, sa susunod na video, i-share ko, itutuloy ko yung kung ano pa yung mga nangyari sa akin. Okay? Sa pagiging Christian ko. Napakasaya ko. Wala akong pinagsisisihan. Na binuklat ko yung Bible. Na nagkaroon ako ng malalim na interes para aralin ang salita ng Diyos. So, ayun. Sa susunod na video, tutuloy natin to. At sana kayo din makakilala na rin. Kasi iba talaga. Ang laki ng magbabago sa buhay ninyo kapag nagpakababa kayo, nagpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos. So hanggang dito na lang muna. Ingat kayo palagi and God bless po.